Hindi raw basta-basta ma-demolish ang viral resort na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Pribadong lupa raw ito bago pa man ideklarang isang protected area. Nasa frontline na balitang yan si John Arawa. Hindi lang tigil operasyon ang poproblemahin ng kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Mahaharap din sila sa patong-patong na kaso. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, bukod sa pag-ooperate ng walang Environmental Compliance Certificate, may iba pang posibleng paglabag ang naturang resort. Kabilang dyan ang pagtatapo ng tubig ng walang waterways discharge permit, pagtatayo ng deep well nang walang permiso sa National Water Resources Board at iba pa. Posibleng 1 hanggang 5 milyong piso raw ang multa at pwede ring makulong ang namamahala sa resort ng 6 hanggang 12 taon. Nang matanong naman ang DENR kung may posibilidad pang magbukas muli ang resort, sagot lang ng ahensya. Right now, we are not actually able to determine whether we can have them open again. We are reviewing the range of violations, no? Because apart from not having an ECC, there are other possible violations. Hindi rin daw agad mapademolish ang resort dahil pribadong lote ito bago pa man ideklarang protected area ang Chocolate Hills. Pagdating po sa demolition, kailangan pag-aralan kasi hindi po illegal occupation to, private property po ito at pagmemay-ari nila yung structures na nilagay nila. Ang Bohol Provincial Government ibinato ang sisi sa DENR. I was so embarrassed na nag-operate pala sila na walang ECC. So mayroong negligence yung DENR dito, napabayaan. The damage that has been done. Sa panayam naman ng Radyo 5 sa Sagbayan LGU, nakakuha ang Captain's Peak ng clearance mula sa Protected Area Management Board ng DENR. Ito raw ang ginamit sa pag-apply ng permit. Yung PAMBI resolution will serve as a clearance for them and for us to issue. Dahil sa nangyari, bubuo na ang probinsya ng Review and Development Committee na tututok sa mga magtatayo ng mga resort sa probinsya. Gagawa raw ang Bohol ng malinaw na ordinansa para siguruhing mapapangalagaan ang Chocolate Hills. Sa susunod na linggo, gugulong ang investigasyon ng Kamara sa isyu. Si House Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo sinisi ang Protected Area Management Board at LGU sa pagbibigay ng permit sa resort. Kahit titulado po yan, the law is the law. Meron din ho tayong mga batas. Di po ba pag ikaw ay may-ari ng lupa, okay, granting, may mga punong kahoy ka, nasa gabal. Kailangan mo pa muna magpaalam sa DENR. Pero giit ni Tulfo, hindi ang resort owner ang may kasalanan. Ang sisi po dito, ma'am, hindi po sa resort. Ang sisi po dito, yung mga LGU, yung gobyerno, yung PAMB at saka DENR for allowing. Kasi susunod naman yan. Magkakaroon din ng hiwalay na pagdinig ang Senado. Ayon kay Senate Committee on Tourism Chairman Nancy Binay, hindi maibabalik ng temporary closure sa resort ang pinsalang dinulot nito sa kalikasan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arawa, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.